sabi nga ni Panelo, even if wala yung testimony ni Ragos, the other evidence na nagsasabing guilty si De Lima ay malakas na. Hindi na kailangan, dagdag na lang ika nga, yung testimony nung Ragos. Dapat mag-conduct ng manual counting. Anong legal basis na naman ito? Ang legal basis ito, motu proprio powers ng Commission on Elections. Because under the 1987 Constitution po, binigyan ng power ang Commission on Elections to be the sole and exclusive body to conduct an election or conduct elections here in our country. Pero may mandate po that the election should be honest, hope-free. Kaming mga law students noon, hope-free. Ano yun? Honest, peaceful, hope-free. Free, credible elections. Yeah. Pero, ang nangyari kasi dito, hindi po credible. Ang dami pong mga tanong. So, kailangan babalik ang Commission on Elections sa rason bakit sila nandyan na-mention talaga sa 1987 Constitution. Since the credibility of the election is under attack, so kailangan motu proprio, on their own, mag-conduct sila ng manual counting kasi yun po ang nakasaad sa batas. Posible ba yan after the elections? Motu proprio po. Pwede yan gawain ng Commission on Elections. Ano yung motu proprio? On its own. Kasi motu proprio, it's on its own. Kala ko kaano-ano ni yung artista. That's part of the powers of the Commission on Elections as the election body in the 1987 Constitution. Second, ano pang gagawin natin? Kung hindi po sila susunod dyan, magpa-file po tayo ng supplemental petition po sa Supreme Court. No? If you will remember, yung PDP Laban po, ginawa po nila akong abogado at saka in my own personal capacity rin, sumama din sa akin si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney Raul Lambino, no? Nalista nga din si Attorney Glenn Chong doon sa aming petition for mandamus and prohibition. Ano yung mandamus? Para ma-implementa yung Section 31 of 9369 sa domestic voting na dapat may manual counting of votes in the precinct level. Ano naman yung prohibition? Yung prohibition po ay pertaining to sections 22, 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Kasi doon po sa Republic Act 10590, dapat sa online voting po ay personal voting or by registered mail at saka dapat yung canvassing doon po sa mga embassies. Wala pong batas on online voting, ngunit inimplementa ng Commission on Elections. Kaya nga, kailangan na ma-mandate or ma-ordered by mandamus ng Supreme Court yung Commission on Elections para ma-implementa yung Section 31 na manual counting sa domestic voting at ma-prohibit sana yung online voting kasi sa overseas kasi wala pong batas niyan. So, kung mag-grant yun ng Supreme Court, posible po na magkaroon ng manual counting po. Ngayon, so malinaw po yan mga kababayan. Ha? Una, magkusa na. Magkusa na ang COMELEC. Yan ang panawagan ng taong bayan. Pero ito nga yung ating sinasabi dito, mga friendship. Ha? Sana magkaisa tayo. Kasi ito yung sinasabi kong sa mga Iminatics eh. Bakit kanyo? Kasi itong mga Iminatics, so sabihin na natin itong mga IME vloggers, itong mga nanahimik na porket nanalo si IME. Napapaghalataan tuloy na talagang kayo ay employed ni IME. Di ba? Huwag kayo manahimik. Hindi yan ang pinaglalaban natin. Hindi si IME yung pinaglalaban natin. Nahalata tuloy kayo masyado eh. Ang ipinaglalaban natin dito, hindi na natin pinaglalaban na yung 7 manalo pa. Hindi yun. Hindi na nga sila lahat sila in favor na doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy na kahit ano mangyari, hindi na silang gusto makinabang. 'Di ba? Ang sinasabi natin dito yung 2028 election.
magkaisa tayo. Yung mga topic nyo halatang-halatang eh. Di ba? Ayun lang nga sa akin. Huwag natin tigilan ito. Bakit kayo tumitigil na ipaglaban ito porket nanalo yung boss ninyo at dire-diretso yung retainers nyo? Huwag ganun. Nakakahiya naman tayo sa... Kasi alam mo, kaya nga ako inis na inis eh. Ang dami yung nag-message sa akin pagkatapos ko nilabas yung tungkol sa PDP. Alam nyo, ako kasi ang tipo ng taong hindi ako humahalik sa puwet ng kahit sino mang tao. Tandaan nyo yan. Even with the, baka sabihin ninyo, kay Duterte, hindi. If I don't like something, I don't like. I don't care. Hindi mo sinagpapalamon sa akin eh. Kay Pastor Kibuloy sa KOJC, hindi din. If I see something wrong, pupunahin ko yan. Kung sa tingin ko may maling move, pupunahin. Nagkakataon lang, talagang pareho kami ng puso. Ito, walang biro ito ah. Yung puso ni Pangulong Duterte parang pareho ng puso ni Pastor Kibuloy. Kaya nagkakatugma-tugma kami. Kasi yun yung gusto namin mangyari. Halimbawa ito, ang ganda eh. Tingnan yung initiative ni Pastor ha. Manual recount tayo. Tapos kahit manalo ka siya, hindi siya papayag na maging senador. Out na siya. Ginagawa na lang niya ito for the 2028 election. Mga kababayan, lalo na yung mga Iminatics dyan, umimik kayo. Kung hindi kayo umimik, mahahalata talaga na si Aimee lang ang kinampanya ninyo. Kung kayo ay Duterte supporter talaga, mag-ingay kayo dito sa manual recount. Pag nawala na naman itong issue na ito, ay naku po, 2028, wala na. Alam na natin kung sino panalo. Kahit pagbalibaligtarin mo yan. Oo, mahihirapan pag sobrang laki ng margin. Kasi ganyan na nangyari. Kasi baka sabihin nyo iba, so ibig mo bang sabihin sila Bato, sila Bongo at sila Marcoleta kaya nanalo dahil dinaya nila? Hindi yon. Wag kang tanga. Ikaw naman. Ano ibig ko sabihin? Kasi andaan ninyo yung daya o yung sinasabi nating hocus-pocus dyan, minimal lang yan. Ibig sabihin, millions. Kalimbawa, kay Pangulong Duterte, di ba 6 million na nadagdag, nabawas, tapos nadagdag sa kalaban, 6 million. Ganon kayang dayain yun. Sigurado naman ako, because of the INC support, malamang sa malamang din, malaki masyado yung margin nila Bongo o kaya ni Bato at saka ni Marcoleta. Or maybe, sinadya nilang manalo ito. O sinadya nilang, hindi sinadyang manalo. Sinadya nilang hindi galawin yung boto nila. Bakit? Kasi masyadong mahahalata. So to satisfy some people, sige na nga, papasukin na natin, wag na nating pakialaman itong tatlong to. Ito na lang ang pakikialaman natin, yung medyo mas maingay. Hindi, aminin na natin, di ba? Kasi nga po, una-una, hindi nila pwedeng pakialaman ang boto ni Marcoleta. Ma-obvious silang sobra. Dahil ang lakas talaga ni Marcoleta. Sinuportahan pa ng INC. So talagang malakas talaga si Marcoleta. Si Senator Bongo, malakas talaga. At si Bato, anak ko po, pag yan sa Mindanao, Visayas, grabe po yan. Napakagaling niya sa kampanya. Anong ibig ko sabihin? Yung mga nasa baba, yun ang ilalaglag. Yung mga 10 to 12 to 15, yan ang mga nilalaglag. Yan yung kaya nila eh. Actually, mula sa 7 and 8, kaya pang ilaglag yan eh. Hanggang 13, 14. Di ba? Matindi ho yun. Kaya sana, ako'y nakikiusap sa mga Aimee vloggers, Aimee natics. Pansinin natin to. This is not about Pastor Kibuloy. This is not about the Duterte 7, not Jimmy Bondoc, not Atty. Hinlo, not kahit sino sa 7, Atty. Rodriguez, hindi po tungkol sa kanila to. This is about 2028 election. Maawa tayo. Hindi lamang po presidenteng iboboto natin sa 2028. President, Vice President, even senators, and another set of congressmen. Di ba? Congressmen. English mo, kinamatis. Congressman. Basta yun na yun. Huwag kang maarte dyan, banat bay, ha? O, di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Sana lang magkaisa tayo dito sa panawagan na ito. Di ba? Yun lang ho sa akin, ha?
Oh, lipat tayo ng topic. Ano pa topic natin? Sabi ko sa inyo, marami tayong topic ngayon. Yung pangalawang topic natin, makakalaya na si PRRD. Bakit ko nasabi? Dahil sa balita na ito. Ayan, ha? Sa Trump sanction, ayan, on ICC prosecutor have halted tribunals work, ha? Sa article na yan, ha? Sabi diyan sa article na yan. Number 1, kasi ni-research natin yan eh. Yung pagpataw ng parusa, di ba nung tatandaan ninyo nung ano ba wait yan. Nung February 2025, nilagdaan ni Trump yung Executive Order 14203 na nagpapataw ng mga parusa laban sa ICC, particular na kay Karim Khan. Ako po, itsura pa lang nito. Bilang tugon sa mga warrant of arrest na nilabas ng ICC laban sa mga leader ng Israel dahil sa umano'y mga krimen sa Gaza. Nagalit po si Trump niyan. So nagpasa siya nung February 2025. Epekto ng parusa, ano yung parusa na yun? Dahil sa mga parusang ito, if i-freeze ang bank account ni Khan, na wala ang kanyang access sa email at pinagbawalan ng mga empleyado ng ICC ng mamamayan ng US na pumasok sa Amerika. Mismong mamamayan ng US to na naging empleyado ng ICC kung saan sila'y maaring aarestuin sila. Dahil dito, ilang NGO, sabihin ng NGO, hindi hungongo yan ibig sabihin ng NGO, yung non-government organization. Dahil dito, pati yung mga NGO at kontratista ang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Sa madaling salita, wala nang nakikipag-ugnayan sa ICC. Tayo na lang. Hindot. Tandaan ninyo bakit kailangan nila makipag-ugnayan sa... Tandaan nyo, ang ICC hindi huyang bansa. Wala hong tax yan. Ano ibig sabihin nun? Saan kukuha ng budget yan? So usually, ang kinukuhanan nila ng budget ay yung mga private company na tumutulong sa kanila, pumopondo sa kanila. At sinabi ni Trump, tulong kayo? If i-freeze namin ang account nyo. Ganun. Tumulong kayo dyan, ipapa-aresto ko kayo. Ganun katindi, kaya wala na, tumigil na. Pagkansila ng mga investigasyon, ng IC, kabilang ang mga kaso sa Sudan ay naapektuhan, pinapakansila ni Trump. Ayan mga akusasyon kay Khan. Si Karim ay nagharap din ng aligasyon meron pa pala siyang sexual aligasyon. Sa madaling salita mga kababayan, itong nangyari dito, hindi niya na ma-access yung email niya. Hindi niya, siyempre Google yan, di ba? O kung ano man, hindi ko alam kung bakit hindi niya ma-access. Basta dahil sa sanction ni Trump ng Amerika. Ito ho yung chief prosecutor. Kasama ho ito, malamang sa malamang, kasama ho ito sa umuusig kay Pangulong Duterte. Ay, ang bali-balita nga, talagang wala nang gumagalaw doon. Takot sila bigla sa Amerika Pag gumalaw ka at nalaman ng Amerika, alam mo naman ng Amerika, napakarami CIA niyan. Pag nalaman ng Amerika ang tumutulong ka sa kaso sa ICC, yari ka. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, bulong-bulungan na ngayon na makakalaya na si Pangulong Duterte dahil dito, una, nanalo siya bilang mayor. Malaking factor din daw yun na maaari ang gawin is work from Hague. Ibig sabihin, hindi man pauwiin sa Pilipinas, tuloy pa rin yung trial, pero sa bahay lang siya. Sa The Hague. Ibig sabihin, malaya na nakakapasok yung mga kamag-anak, napapakain na siya ng mga paborito niyang tuyo, ganun. Di ba? Mga balbakwa. Hindi, makakakain na siya ng durian, ganun ba? Ibig pong sabihin mga kababayan, wala na. Alam niyo itong ICC, konti na lang ito, sasabay itong babagsak sa administrasyon. Sabay-sama sila. Babagsak, hindi ho bagsak ng ratings. Nililinaw natin hindi ho Kasabihin na naman nila, gusto ni Banat ba babagsakin si Marcos? Hindi. Babagsak ng ratings ni Marcos, sabay-sabay sila. Pati ng ICC. Ay, nako.
Grabe ho, matinding kaganapan ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, this is something na very, very, good news. Di ba? Konti na lang. Sa tingin ko, konti na lang talaga at si Pangulong Duterte ay makakalabas na ng ICC at mamamasyal na siya sa dahig sa Netherlands. Huwag lang siya pupunta sa mga coffee shop dyan. O mga hindi pala, sa Amsterdam pala yon. Sa Amsterdam kasi ang tawag dun sa mga coffee shop. Ay, ba't coffee shop? Paano naging coffee shop yun? Ang binibenta iba. Huh? Anyway, ito pa. Pag-usapan din natin itong dismissal ng yung kaso ni De Lima. Lupit itong kaso ni De Lima na ito. Pakinggan natin, ha? And to give us reaction to this development, we have former Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo joining us now via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Gretchen. Okay, first, I want to get your reaction to this decision by the Court of Appeals. You shared it on your Facebook account. This was dated April 30. Kailan niyo po nalaman? I think a copy of the decision was given to me 3 days earlier. Before it came out? Before it came out. In fact, nagtataka nga ako bakit the mainstream media ignored it. Kaya ako mismo nagpadala sa mga sa mga media outlets. Sabay na pinost ko sa aking Facebook account. Okay, 3 days earlier po than April 30? Hindi po. Ang sinasabi niya dito, 3 days before lumabas sa media, lumabas na actually ito sa social media. Ang tagal pick upin ng mainstream media. Ewan ko ba kung bakit ayaw nilang pick upin to? Hindi. 3 days earlier na 3 days earlier ngayon. So, ibig sabihin, today is 16. So, 3 days earlier. The other day lang. How do you read this decision saying that the Muntinlupa RTC decision is null and void, that there was grave abuse of discretion? The camp of Attorney De Lima says this was just, a poorly written decision, and there is room to revise what the judge wrote. When that decision came out, acquitting the former senator in 2022, I think, 2022. I was one of the first to assail the decision as being gravely erroneous because the decision was based on the recantation of the testimony of the principal witness, Ragos. And I was saying that there is nothing in the record that shows that Ragos' first testimony pointing to the accused as having committed the crime was never proven to have been made under coercion. There was no proof that he was intimidated or there was a threat to kill him if he did not testify. Kasi kaya na-acquit kuno si De Lima, it's because of the recantation. Okay? Dahil doon sa recant nung isang quote-unquote star witness before, di ba? Ang pinapaliwanag nga ng korte, yung CA, yung Court of Appeals. Kasi ganito yan RTC, CA, Supreme Court. Okay? Para malinaw. Inaral natin to Kasi may mga kaso tayo So sa RTC, sinabi, because of the recantation, na-acquit si De Lima. Ang problema, doon sa recantation, hindi naman dinetalye ng RTC yung recant na ginawa. Ano ba yung ni-recant that made you realize as a court na hindi siya convicted o hindi siya may kasalanan? Yun yung sinasabi ngayon ng CA, yung mas mataas na korte. Sinasabihan niya, kasi ganun po sa Pilipinas Sa Tagalog, ganitohin na lang natin
Etong CA, pag may ginawang hindi maayos, o sabihin na natin, merong kaduda-dudang ginawa itong RTC, yung nasa baba niya, sisitahin niya ngayon. Sandali, ano tong mga pinagsasabi mo dito? Ano tong ginagawa mo dito? Ano tong decision mo? Sandali, may problema yan. May power silang gawin yun. Tapos, pag natulunggis din sa CA, ang Supreme Court meron din sasabihin. Pwede rin sabihin ng Supreme Court, sandali, CA, bakit mo pinayagan ito? Kaya nga kahit papaano, alam mo yon, hindi ko sinasabing etong sa pangyayaring ito, hindi ko sinasabing may kalokohan yung RTC. Pero sa mga generally speaking, pag may kalokohan ng RTC, mapupuna yan ng CA. Kaya ingat din sila dyan. So pag pinuna naman ng CA o kaya pinalusot din ng CA yung kalokohan ni RTC, pupunay naman sila ng Supreme Court. Bakit mo pinalusot to? Ayon sa batas ganito. Yan. So ngayon sinasabi na null and void yung decision ng RTC. Sinasabi doon, sandali, sinasabi mo dahil sa recant na walang hindi guilty si De Lima. O ipaliwanag mo ngayon kung ano yung recant na yun. Ano yung mga factors na nag-decide mo o nag-decide ka na sabihin mong hindi convicted o hindi may kasalanan o walang kasalanan si De Lima. Yun ang sinasabi ngayon ng korte. Okay? Ng CA. So, kaya nga ang mismong pagtitingnan nyo yung page, kasi nilabas ni Panelo ito Pag titingnan nyo yung page doon, sinabi mismo ni Panelo doon, yung nilabas ng document, ay yung null and void yung decision. Okay? Hindi yan, sinasabi kasi nung iba, parang uulitin yung trial, it's another trial, kaya ang tawag dyan double jeopardy. Hindi po. Null and void. Pag sinabi mong null and void, baliwala. Hindi. Mali yan. Hindi yan tama. Parang ginaganon mo yung korte. Parang ganyan ang usapan. O, tuloy natin to. The way he did. And so I said, if that is only the basis of your decision, a recantation, then you are violating the rules on evidence. A recanted testimony has always been viewed as very weak in considering the evidence against or in favor of the accused. So sinasabi ni Panelo dito, very weak daw yung dahilan, ibig sabihin weak as an evidence, yung dahilan na nirecant yung unang sinumpaang salaysay ng witness. Yun yung ika nga, yung timbang. Kasi remember, ang judge, tinitimbang niyan based on evidence. Ang sinasabi ni ni Panelo, masyadong magaan o weak yung ebidensya ng pag-recant. Gets ninyo? So hindi dapat maging dahilan yun para ma-acquit o palayain si De Lima. And moreover, I said, there are evidence in the record that shows the guilt of the accused apart from the testimony of Ragos. No, yun, malinaw yun. So, even without the testimony of Ragos, yung nagtestimony na laban kay De Lima na eventually bumawi. Okay? Sabi nga ni Panelo, even if wala yung testimony ni Ragos, the other evidence na nagsasabing guilty si De Lima ay malakas na. Hindi na kailangan, dagdag na lang ika nga yung testimony nung Ragos. So, bakit, yun ang question doon, kung bakit nag-decide yung RTC based on the testimony o yung pag-recant ni Ragos. Hindi dapat. Yun ang sinasabi, according to Panelo, ng CA. Kaya sinabi ko, I was even egging. I said, the government should appeal this because it is against the law and against the evidence. In other words, kaya tama yung ginawa ng Solicitor General Maynard Guevara when he filed a petition for certiorari kasi there was an excess or lack of jurisdiction. Kaya sabi ng court, tama ang petition dahil yung mismong court ay
violated the constitutional mandate. Kailangan kasi pag may decision ka, you have to explain exactly the facts of the case and then the evidence upon which your acquittal is based. Anyway, wala, hindi niya ginawa yun eh. Basta sinabi niya lang, since the testimony of Ragos was recanted, then there is no more basis for the guilt of the accused. Well, Doon nga medyo nalalabuan ako sa korte doon eh. Tama si Panelo doon eh. Parang walang kinaugnayan na eh. Ba't di mo man lang pinaliwanag? Bakit hindi mo pinaliwanag na dahil sa pag-recant ni Ragos, hindi na guilty? May iba pang ebidensya na nagsasabi di umano na guilty si De Lima. Ang problema, hindi niya pinaliwanag doon sa kanyang decision. Yun ang sinasabi ni Panelo. At dahilan kung bakit sinabi nung mas mataas na korte, which is the CA, the Court of Appeal, sinasabi nila, sandali, mali ito null and void tong decision mo. Ipaliwanag mo ngayon kung bakit ganyan ang naging decision mo. Mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Attorney, is it just a matter of rewriting that decision or could there be a retrial? We do know that there is So sabi dito, kasi yan ang argument ng kabilang kampo eh. Ano lang naman yan, papaliwanag lang naman, isusulat lang paliwanag lang ng RTC. O baka naman another trial. principle against double jeopardy in the Constitution that no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Ano pong ibig sabihin pag sinabing null and void yung decision ng Muntinlupa RTC? Binabawi ba yung acquittal na yon? At pwede bang itry ulit? Given nga po yung principle against double jeopardy. Alam mo, para maging valid ang acquittal, kailangan one of the more important elements is may jurisdiction ang hukuman. But since the court has rendered a decision saying that there was a grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, di ibig sabihin, the element para ma-validate mo yung acquittal is missing. And therefore, it's null and void. Kung null and void, then there can be no double jeopardy. Now, as to your question, magkakaroon ba ng trial? Not necessarily. Ang sinasabi ng hukuman, kulang yung ebidensya that will show the guilt. Another thing, kulang din yung explanation mo kung bakit mo ina-absuelto. Wala kang pino-point out ng mga evidence that will lead to the acquittal. Not even the law, wala ka rin sinasabi. Kaya mangyayari yan, there will be a continuation of the trial. As I said earlier, ang pinakamahalaga kasi doon, Gretchen, you should prove na yung kalakaran na nagsinungaling ka ay hindi mo ginawang voluntaryo. Madalit sabi, kaya ka nagsinungaling kasi inakot ka. Merong mga circumstances that force you to lie. Kaya nung mag-recant ka na hindi totoo yan. Ang katotohanan yan, hindi naman niya tinanggap ang pera o hindi ko naman ginano. Kailangan prubahan mo muna yun. Otherwise, walang maniniwalang hukuman sa'yo. Kaya nga ako nagtaka na on the basis of that recanted testimony, bigla siyang inabsuelto. Kaya I remember in my show and other interviews on that very day na in-announce, binanatan ko na ng binanatan niya. So kung mali yan, dapat mag-appeal kayo niya. Okay. With that said, what is the best scenario here? Is it the same judge that will be presiding over the hearings, or should this be raffled off to another judge, given that the ruling says that there was a grave abuse of discretion and over lack or excess of jurisdiction? Well, the decision says it's remanded to the same court of origin. So the judge can proceed, or he can recuse himself, or there might be a motion from either parties to inhibit himself to proceed with the case. So depende yan. Kung magkaroon ng recusal
o kaya naman nag-voluntary na siyang umalis, inarako niya. Okay, on the part of Rafael Ragos, you said that there is a lack of evidence that he was threatened. He claimed that former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III forced him to sign an affidavit accusing Senator De Lima and his former security Ronnie Dayan of involvement in illegal drugs. Ano po ang dapat ma-produce na ebidensya ni Rafael Ragos, no, to certify that he was threatened, intimidated? Unang-una, sinasabi niya, tinakot siya. And yet, there is no proof of that. Wala siyang testimonya kung ano yung pananakot na ginawa. Pangalawa, you must remember na yung recantation happened almost 5 years after the testimony was made in court. And in the interregnum, in the interval, alam mo ang ginawa ng Ragos, katakot-takot na nagpahayag siya. Paulit-ulit niya sinasabi yung testimonya sa hukuman. Sa congressional hearing, kung hindi ako nagkakamali, twice or 3 times niya inulit yung mga testimonya niya. Moreover, yung sinasabi niyang natakot siya dahil Secretary of Justice, nawala na si Secretary Vitaliano. Tindi niyan, ano? Kaya nga dapat talaga sa korte natin ang trial hindi sa public di ba? What do I mean? Hindi kasi minsan marami sa ating mga napa-public trial lang Dito kasi kung talagang tinakot ka, kaya ka nag-recant ng iyong kaya mo sinabi yung mga yon dati, kailangan mong patunayan. Paano ka tinakot? You have to prove that. Hindi basta-basta pumayag ka lang na natakot ako kaya binago ko. Kasi sasabihin pa rin ng korte ngayon, baka naman kasi ngayon, meron na naganap na hocus-pocus kaya ka nagbago ng testimony mo. Di ba? So you have to prove na talagang merong pananakot na ginawa sa'yo kaya ka nagsabi na guilty si De Lima. Di ba? Kaya mo sinasabi, kaya mo nilaglag si De Lima. Kailangan mo i-prove yun. Ang lupit po niyan. Kung katulad ka ni Attorney Claire, sasabihin sa'yo, sino nagsabi? Sino nagtanong? Ano na? Aguirre at that time, ba't hindi siya lumabas? Kung totoo yung sinasabi niya. Kaya may problema talaga. May problema yung kanyang teorya na kaya siya nagsinungaling, inirit lang siya, tinakot siya, will not lie. Wait, Attorney, we'll get more clarity on this from the other side of defense, from the defense of Attorney De Lima right after. Pero gusto ko lang po kayo tanungin, on another note, in another topic, what are your reactions to the results of the midterm elections and the showing of the Duterte? So ayan na po mga kababayan. So yan po ang update. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.